O iksun mayong gabi. Ya kita sa atong tumanon, pahayagan sa kamaturan, DYHP, RMN, Tatak, Cebu. Mga pasalamat na to sa itong makagagahon ng Diyos. Ano natin panahon sa pagbutyag, pagpadayag, sa iyang kamaturan, kaya sa kamaturan niya kita maluwas. Kurato, kinikuhato. Kaya atong mga papasalamat na sa mga kadaguan sa DYHP, RMN, Tatak, Cebu, atong manager, atong ni Rafael Fernandez Banyok, nga nakila nga bantugan nga tig-ag sa mga isyu sa panahon. O niya kita aron sa pagsugod sa atong tulumanon, ang atong payagan sa kamatuuran, DYHP, ato sa ngaplihan sa mubo nga pagampo. Sa si John Adult, sa ngalan sa Mahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga magkagagahom niya kami aron sa paghatag sa mong pag-ila o pagdaig kanimo o Diyos. Nga labing magkagagahom magbubuhat sa langit o sa yuta, way sinugdan o way katapusan. O ikaw nagtinguha nga kaming tanan maluwas. Sa Isaias 43:7, ikaw nagingon, ang akong tumungog tuyo sa paghimo sa tao, sa akong giandam alang kanila sa langit kung kinabuhi o kalipay nga dayon. Manigugma ko maigsoon, duyog kita sa pagampo alang sa pangaliupo sa Diyos, nga dili na masupli ba ang madagkong linog, earthquakes, nga nakagalas sa mga kinabuhi o nakahatag ka nato daghang magkalisdanan. Apan ang Diyos na igugma ka nato, igo kinis pagpukaw ka nato, o sa Ginoo dunggang among pangaliupo, nga dili na muduo ka namo ang mga dagkong linog. Amo ningi pangayo uban sa panapang ni Santa Maria Birhen, kay pagampo sa mahal nga Birhen, dili man kabaliparan nimo Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang unang pangutana nga miintra sa atong tulumanon mao nga unsaon nato pagkahibaw nga ang relihiyon o iglesia makapa abag ka nato sa tinuod natong tumong nga maong kaluwasan. Sa mabong pagkasulti, unsay papel sa tinuhoan o sa relihiyon alang sa itong kaluwasan. Ako na natong bahin og sugdan mao ang 1 Timoteo 3:14-15. Nga naghingon si San Pablo, ang simbahan mong haligi og patukuranan sa kamatuoran. Ang kamatuoran makaluwas pa? Nasa Juan 8:31-32, mingon si Jesus, papilin mo sa akong mga pulong. O may bao mo sa kamatuoran, o ang kamatuoran ninyong puyan, makaluwas kaninyo. Ang simbahan, haligi o patukuranan sa kamatuoran. Sa buhat sa mga apostoles 37, mingon San Pablo, kita, sa ato pa, katong mga apostoles, ato ba kita maong instrumento sa kaluwasan, ngadto sa kinatumyan sa yuta. So, likon kayo pamahayag nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo may kalabutan sa atong kaluwasan. Finally, sa katapusang bahin sa Efesios 5:23, Losas 1:13, nga mingon San Pablo si Kristo maong ulo sa iglesia, o ang iglesia mong iyang lawas, o iyang pagaluwason ang iyang lawas nga maong iyang iglesia. Saad nga di mapakyas kay sa Proverbio 8:7, mingon ang Diyos, dili ko mamaka. Ang tanang mga pulong nako pulos tinuod mo sa daygo ng Diyos. Kadiya sa itong pagpasakop sa matuod nga tinuhuan og bundok ni Kristo, may sakop kita sa lawas ni Kristo ug magminatarong ug magbinuotan nga sakop maangko nato ang kaluwasan kinabuhing dayon. Sa ato pa ang simbahan, ang relihiyon, dakog dugtong sa atong kaluwasan. Kaya ang iglesia, matod pa ni San Pablo, maong lawas ni Kristo, o ang lawas ni Kristo ang maong iglesia, nga gipuy-an sa mga taong nagalagad kaniya, iyang pagkaluwasan. Mao kadto nga to pasiuna minahal igsoon. Ug dito maglangan kay niya may daghan ato mga
igsoon nga gustong mapadayag sa ilang mga pangutana, atong unahon si Earl Lawrence Nalsaro. Earl Lawrence Nalsaro. Usa ka batan-on nga agdaw gyud sa tanang yugto panahon siyang kinabuhi. Nga makatuon sa pulong sa Dios, makahibaw sa matuod nga iglesia o kamatuoran sa kaluwasan. Atong paminaw si Earl Nalsaro. Ayong gabi kanimo Bradso o great ko sa akong mama nga nakakaroon sa Hong Kong abroad o sa akong lola o akong igsoon nga nas Kubako amo si Ira Nalzaro, Alfonsa Nalzaro, Bilyarta o Christian Nalzaro, akong papa nga si Lorito Nalzaro. Ako pangutana Bradso, ako ito'y pangutana ganina sa tigbagkay nga ano ko nung ang pare dili magbinyo na si Kristo unsaon ko na nato pamatuod nga siya Dios bit nga matuod. Marto Bradso ko daghang salamat. Salamat kayo dong Earl, pero nga atong tubag dili gikan sa atong kaalam. Dili gikan sa akong pangisip pagtubag niya na. Atong patubagon mga pung nga di masayo, mga pung ni Kristo Jesus San Mateo 12:14. Nga mingon si Jesus nga doon na mga tao, doon na mga lalaki babae. Nga dito pagani sa tiyan sa ilang inahan, gipili ng daan sa Dios nga dili magpinyo. Klaro? Klaro kayo ang pahayag sa atong Ginoo nga siya nagpili. Matupan niya sa San Juan 15:16. Dili kamo nagpili kanako, akong nagpili kaninyo. Siya mo'y mapili sa mga lalaki o babae, dito pagani sa tiyan silang inahan. Gitawag na sa Ginoo. Muna nga nilag Bokisyo Day, ang tawag sa Ginoo nga sila dili magbinyo alang sa buluhaton sa kaluwasan. Usa kinsarihay ang nagahimo pag-agak o pagtudlo nga dunay mga taong pilion pagsangyaw, mga lalaki, mga mga pare. Nga doon na sila panaan sa ginganag silibase nga dili sila magbinyo. Tibok nilang panahon, lawas o kalag, gihalan aron sa paghatag, pagsangyaw sa may balita sa kaluwasan. Muna nga, way gabin, way ali ang ilang mga buluhaton pag-alagad sa Diyos o kana gisawd sa Ginoo, gidawat sa Ginoo kay nasuwat na nga kini sila iyang pinili. Muna nga itong tubag ni Earl Lawrence Nalsaro, mayo kayong pangutana. Thank you, Kedo. Kunya, upan na to sa Bradaling Bakalso nga itong organizer sa Catholic Lay Minister nga patid kayo sa pagbatbat sa umilia kung pagsaysay sa pulong si Diyos kada Domingo ilang mga kauban. Tungga sa bukid nga kabukiran di nakaluksong nga tao tungod sa kalisod sa daan niya tigulang ng uban sila magtakok sa kapilya. Dito mabot ang mga Catholic Lay Minister pag-ablis kasulatan, pagsugod sa mga pag-ampog, awit nga espirituano, o mahinulsulong pagpangandam, o dayon pagbatbat sa pulong sa Diyos, o kini, manindot kayong paminahon sa pagsimba sa tagabukid. Kanya ato sa paminahon, kadiyot, si Dong Aling Bakalso Catholic Lay Minister. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi ka na to, may gabi istanan, nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao, kutob sa mabot ni atong Sibya, sa atong istasyon DYHP 612 sa dial sa atong radyo. Nya pasalamat sa atong station manager Attorney Propel Fernandez Banyok nga mihatag nining usa ka oras pagsangyaw nining pagtuong Katoliko. Alang sa tanan nga naminaw, i-search ninyo live ta Facebook live ta ni Brother Sok, pangita lang ang Facebook if the pitch ni Brother Sok Fernandez o makita usab ninyo ang atong programa. Nya, greta sa atong makaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong programa si Brad Nicole Cabonilla, si Brother Kukoy Gunser ug iyang asawa. May gabi ka natong tanan. Niyaman si Brother Rodi Rakasa, Brother Sok, ato dayong paminahon si Brother Rodi Rakasa.
Salamat, Brad Sok, Brad Aling Bakalso, o sa tanan natong mga listeners ni atong tulumanon, pahayagan sa kamatuoran. Ako din greetings diha sa Bamboo Village, Pasak Pardo, Cebu City. Nila ni Doreng na Kurda, Mirlo Gokong, o ni Dondon Ansane Lakasa. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Ano sa kasulatan Brad Sok? Sa Roma 13:1. Everyone must obey state authorities because no authority exists without God's permission. And the existing authorities have been put there by God. Sa Binisaya pa, kinanan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan. Kay ang autoridad o ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Roma 3:1, kini dayang atong autoridad ang nagpahimutang ani mao ang Dios. Sa panultihon 2:28 sa mayong balita Biblia na kanayon, righteous people will live in land of ours, but God will snatch the wicked from the land and pull sinners out of it like plants from the ground. Sa Binisaya, hingin lang sa Dios ang mga taong dautan ug ipto niya sama sa sakpot ang mga makasasala. Unsaon sa Dios ang mga dautan? Ipton ang mga makasala, ipton sa Dios. Nahibuong ko ani Brad Sok. Sa 1 Timoteo 1:15, tinuod angay dawaton ug tuhuan sa hingpit nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ang luwason ni Kristo Brad Sok, pirmiro iyang ipton. Karon iya na sa luwason. Unsa man ang Biblia Brad Sok? Maningkamot gyud ang mapakasala aron ta maluwas. Paliw ko nagpatinaw ani Brad Sok. Daghang kay salamat Brad Rudy sa imong matulunanon kay importante. Doon ay mga teksto nga ikutlo ni Brad Rudy ni as panultiyon 2:8 nga kadtong mga katawhan nga misupil na kaniya iyang ipton kanang pag-ibot sa tapa parehara pagpatay so sa katanong ibot nimo ang mga bahin siyang lawas, dili na mo tipon sa yuta, mamatay na lang. So, iyang gamot malaya. Gano ba nga ibton man ni sila? O gano masad nga nikalit magkalahi sa tunada sa pulong si Ginoo? Kutlo ni Brother Rudy ang 1 Timoteo 1:15. Nagingon nga walay laing tuyo sa pag-anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan kundi ang pagluwas sa makasasala. O, luwas mo na yung makasasala. Matod pa ni Brad Rudy, kung wa tayo sa, magpakasa, kita. Kaya mo may gingon, iyang luwason ang magkasasala. Ya, ibton katong mga dautan. Ya, luwason pag yun ang mga makasasala. May pabinaon. Pero doon na may kondisyon ng gipalo na Ginoo. Basa na to sa Pinadayag 21, versikulo 27. Ngamingon ng Diyos, walay makasulod sa langit. Bisan pagkamay rang yang sa, labi na dakong sa. Katong gamay nga sa, di makalahos na yan sa langit, dili limpihan, linisan o na. O mabasa na nato sa 1 Corinto 3:15 nga muagi kayo para maluwas pa. Katong gagmay sa silutan ug kayo para maluwas pa. Unsa man day kondisyon nga makasasala luwason? Ang kondisyon mao nga gipahinomdom si Ginoo nga naa sa balang kasulatan 1 Timoteo 2:4. Matod pa ni San Pablo gikutlo niya ang tinguha ni Kristo. Nga ningon si Kristo, dili ko buot nga dunay usa nga maimpierno. Buot ako nga ang tanang mga tao maluwas. Pinagi sa pagkahibalo sa kamatuoran. Pinagi sa pagkahibalo sa kamatuoran, maluwas. So, sa maning kamatuoran, si Kristo mingon, ako mo ang kamatuoran. Ako ang dalan, ako ang kinabuhi, ako ang kamatuoran. Siya ang kamatuoran. Pero sa balang kasulatan, gipahibaw asab, nga ang pulong sa Diyos kamatuoran.
Asa mabasa na sa San Juan 8, 31, natos 32, papilin kamo sa akong mga pulong. Ang akong mga pulong, maong kamaturan, o ang kamaturan makaluwas kaninyo. So, sa may pulong sa Ginoo, kanatong makasasala. Ipasiuna na pinagi ni San Pablo o no Timoteo 2:4 nga dili bot ang Dios nga dunay makasasala nga itampok sa impierno. Hinuon ang Ginoo naghatag kanato dapit ug panagang nga dili ta may impierno. Asa mabasa na sa Isaias 1:18-19 kanto sa 10. Mingon ang Ginoo, dali kamong mga makasasala, duol kanako, usahon ta paghusay inyong mga sala, hinulsuli ang tanan inyong mga sala, kay samtang maghinulsol mo sa inyong sala, hugasan ako ang inyong kalag, malimpyo inyong kalag, ug ako kamong pasayloon, ug bisan pa ang inyong mga sala, dagtong pula, akong paputiyon inyong kalag, sama sa snow white, puti kayo, ang dangatan sa itong kalag, kung muduol ta ni Kristo. Unsay tuyo na ito pagduol ni Kristo, o unsay sadang tuyo sa Diyos, nga panulod ta, aron hinulsulan na ito atong masala. Nabisan unsa pagkadakan, o kadako, iyang pasilo. Pruiba niya na, katong duha katulisan nga gilansang dito sa cross, tupad ni Jesus. Ang usa si Istas, nagbugal-bugal. Pero ang usa, nakalantaw ug nakaaninaw nga kinsa ning gikatupad nila ang malulot niya panagway nga way kasugo bisan sa pagdagmal kaniya ug ang iya mga mata mituhop sa kasing-kasing ni Dimas nga kini si Dimas usa ka makasasala dautan sa tanang dautan pero niana sa ilawom siyang kalag na San Mateo 12:23 nga ang Ginoo makaibaw sa ilawom sa itong kalag o ningon ang Ginoo nga kining tawhana naghinulsol na. Unya mituo ang tulisan. Ginoo kung tuwa ka na si mong gagarian, hinumdumi ako. O mitubag si Jesus, dili ka hinumduman ko ikaw. Karong adlaw, dadon ko ikaw sa kong paraiso. So, klaro na. Nga dili di ang makasasala, makaditso sa langit. Kinanglan di ay magbag-us kinabuhi, maghinulsol sa mga sala, magbuhat nagmayo, o kanang tawhana, bisan unsa kadautan, luwason sa Ginoo. O sa miyanheng Ginoo pagluwas sa makasasala, pero doon ay kondisyon na mong pagtuo kaniya na manunubos. Paghigugma kaniya na mo'y unang nahigugma ka nato. O biyaan nato ang sala, pinagis paghinulsol. Kanang tawhanang makasasala, sinima silabihan kadautan. Ingnas Ginoo, karong adlaw, dadon ko ikaw sa akong paraiso. Mao sa atong dangatan, kung hiyaptan natas kamatayon, ang atong kalag mabiya sa atong lawas, ng atong espiritu, uban sa atong kalag, dadon sa Ginoo sa langit, sa kinabuhing uli katapusan. Mayo kay pangutana ni Brad Rudy, pero nalingaw ko siya pangutana nga, kung luwason sa Ginoong makasasala, naan magpakasa ta, aron ta luwason, dili na mo, nga ang makasasala, di man makasuod sa langit. Pero bisan unsa kadaghan sa itong masala, kung makahinulsol kita, hugasan tas Ginoo, ug yana, mangayan at pagsuod sa langit, na mong kinabuhing walay katapusan. Mao kadto nga tong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Rakasa, balik ta ni Brad Aling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Rudy Rakasa usa ka humanist. Nya sa dili pa ato si greet atong mga kaigsunan nga naminaw ron si Sister Lady Cabiluna, si Brad Willie Cabiluna o si Brad Bianix Lemid o si Ernesto Cabaluna. Maayong gabi kanatong tanan. Nya niya may usasap nga gustong mangutana ato ning entertainon gikan sa Trinidad Bohol sa si Brother Ricardo Rizani. Salamat Brad Alin Bagalso, may gabi Brad Sok diri sa Plaza Independencia ug sa tanang naminaw ug kagtanaw sa atong payagan sa kamaturan DYHP Tatakarimin Cebu. Diri ko sa Biblia Brad sa buhat 4:12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya sa kalibutan ug walay nga laing ngalan nga gihatag sa Dios sa katawhan nga maoy makaluwas.
Mao ni ingon sa mga lain tinuhan brad na ngalan raman ni Hesus ning sa buhat 4:12 brad nya wa jud kuno niari ang Ginoo pag kuan tukod kuno relihiyon brad. Natoy mga pangutana brad, tinuod ba ni brad na ngalan raman ni Hesus ang makaluwas kaning buhat 4:12? Nya ikaduha brad, kuan kaniingon nila na dili ang relihiyon makaluwas brad. Mana ko mga pangutana pareho patinaw. Salamat kay Ricardo Resonin, taga Bohol ni na magtrabaho sa Cebu. Niya mahining iyang pangutana. Ang unang pangutana, nag-isgot may tungod sa buhat, Kapitulo 4, versikulo 12. Ngagingos kasulatan, wailay ngalan gikan sa langit, ngagihatag sa katawhan aron ta maluwas. Ang nga ni Jesucristo, wailay ngalan ni Jesucristo, wailay ngalan ni Jesucristo makaluwas. Kusa, di nata magitaglain para maluwas sa ngalan lamang ni Kristo. Niya, ang unsa may buot ipalugdang sa Ginoo niya. Ang buot ipalugdang sa Ginoo mao nga ang iyang anak, iyang ipada. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang katawhan sa kalibutan. Mao gipadaan niya ang iyang bugtong anak. Aron nga pinaagi siyang bugtong anak, maluwas ang kalibutan. Sa Hebreo 9:26, mingon ang Dios nga gawas sa pagpaagas og dugo way pasaylo sa sala. Sa ato pag-anhin ni Kristo, tuyo ang iyang tuyo. Ang una, mao nga makaila kita kaniya. Ay kaduha, mao ang atong pag-inulsol sa atong mga sala. O ikatuo, mao na ang pag-angko nato sa kaluwasan. Ulahato ni Kristo mao pagtubos, pagpaaga sa dugo. Iyang tanan iyang gidapit. Mga Kristiyano, mga dili Kristiyano, mga hintil, way relihiyon, mga atiyo ni motog Dios, apil sa hakop ug dupas Ginoo, pagdapit kanila, pagdapit kanato aron ta. Saan sa paagi na sa Hebreo 9:14-15. Pinagi siyang pagpakamatay sa cross. Maluwas ta, may lain. Ora nga si Kristo mo'y bugtong niabli sa pultahan sa langit. Mo'y bugtong nga nagpaaga sa tubig sa kinabuhi nga mulimpyo sa tanan natong kalag. Pero dili kay siya ra. Doon ay mga kahimanan ng Ginoo pagluwas ka nato. Si San Pablo 1 Corinto 9:22. Si San Pablo sa 1 Corinto 9:22, sa mga gamhanan uban ako kanila. Sa makabos o galaot, kuyog ako kanila. Aron maluwas ko ang uban kanila. Naam lagi. Si San Pablo makaluwas. Sa Judas Tadeo 1:23, mingon si Jesus sa mga tinuna. Naibalo ka mo, nga na mga katawhan nga doon na sangilit sa impyerno, gamayng kasaypanan mahug sila sa impyerno. Adtua sila, luwasan ninyo sila. O, sugo lagi Ginoo. Ang iyang mga tinunan, iyang mga apostoles, makaluwas. Isa pa, na sa 2 Timoteo 3:14-15, nga ang pulong sa Diyos, gituga sa Diyos. Sa lalang o gahom sa Espiritu Santo, ang mga pulong sa Diyos, gisuwat sa mga balaang tao nga gilamdagan. O kanang pulunga, magapahidool kanato kang Kristo. Ang pulong sa Diyos nga nasuwat sa Biblia, makapaduol nato ni Kristo, aron sa atong pagpaduol kaniya, mayusa kita kaniya, aron maluwas ta kaniya, pinaagi sa pulong sa Diyos. O, nanamalagisan, ang pulong sa Diyos, magaluwas ka nato. O niya, lain pa, sa Santiago 2:13-14, maluwas bang tao sa pagtuo lamang, dili kayo. Pareha sa tao kung mamatay na, mubiya ang iyang espiritu, patay ang tao. Ang tao nga doon ay pagtuo, apan walay buhat, patay, dili makaluwas. So, unsa na makaluwas nato? Pagtuo o pagbuhat, pagtuman sa sugo sa Ginoo. Kunya, ang simbahan doon ay gahom sa pagluwas ka nato. Efeso 5:23.
Ang simbahan kung iglesia ang gitukod ni Kristo, dunay gahom nga naa si Kristo ang ulo o ang iyang lawas nga mong iglesia iyang pagaluson. Mao na nga dili ta makaingon nga ang ngalan lamang ni Kristo. Kanang lamang ang sabot siya ra ang mihimo pagtubos kanato, pinagi siyang kamatayon, pinagi siyang dugo. Siya ra walay lain apan wala na magpasabot nga way laing instrumentos Ginoo sa kaluwasan. Ang mga apostoles mingon gitudlo kami sa Ginoo instrumentos kaluwasan. Unya si San Pablo sa kabalaan nag-ingon ngalang sa mga gamhanan ako nag-ipon kanila aron tingali siya makatudlo kanila o sa mga huyang uban ako kanila aron ang uban kanila akong maluwas. Kaluwas San Pablo. 1 Corinto 9:22. Nasa Judas Cariote. Judas Tadio 1:23. Ang mga apostoles kiingnan ni Kristo, nanay mga tao na sa ngilit sa pangpang, hapit na mahulog sa impyerno, pangadto kamo, luwas sa sila. O makaluwas, kaya po mga apostoles. Muna, ang Ginoo mo'y bugtong magluluwas sa pagpanubos, pagpaagas ug dugo. Pero doon na siya makahimanan pagluwas, ang balaang kasulatan, kung natong tumanon makaluwas. Ang mga santos nga nagtudlo kanato makaluwas usab nato. Mao kadto ang atong unang tubag sa pangutana ni Brad Ricardo Rizani, pero na po man niyang ikaduhang pangutana. Nga nag-ingon nga, doon na tayo makaiksunan nga nag-ingon, way relihiyong makaluwas. Sakto na. Way relihiyong makaluwas. Way relihiyong makaluwas. Kung kanang relihiyon na tinukod og tao. Nada sa Jeremias 14:9. Unsa ba ikaw tao sa imong kagamanan nagkurog ka man? Unsa ba kay ikaw tao sa imong kagamanan naghila ka man? Kay ikaw dili makaluwas. Sa ato pa ang tao lamang dili makaluwas. Pero kung ang relihiyon gitukod ni Kristo makaluwas na. Asa mabasa na sa Santiago 1, Santiago kapitulo 1, bersikulo 26-27. Matod pa niya, dunay relihiyon nga makapahimuot sa Dios. Dunay relihiyon nga makapahimuot sa Dios. Sabton dunay relihiyon nga makaluwas. Sila unsa man ni katawhan nga nagbag-o silang kinabuhi, nagbinuotan, mga tao nga naluwis makabos, naglimos, nagtapang sa mga makasasala, kini relihiyon nga makaluwas. O naay relihiyon makaluwas. Dili kay ang Ginoo lamang nga mo'y makaluwas, naay relihiyong makaluwas. Mo'y hinungdan nga gitukod niya ang relihiyon aron kita maluwas. Pero katong mga tinukod og tao, dili lang ta mo kundinar, dili ta mo himaraot nila. Kaya ila sa napagkigbisok pa sinilang ang Ginoo dunay kaluoy kanila. Asa mabasa na sa Buhat 11:18. Nga Ginoo sa iyang pagkamaluluyon magpadala siya og katingalahang kasa nga bisan kadtong wa gani pagtuo iyang hikapon aron makahinulsol ug makaluwas. Tanawa ang Ginoo bisan ang walay pagtuo mga Hentil iyang hikapon aron sila makabaton og pagtuo aron sila maluwas. Mao na atong tuwag sa pangutana kanang pangutana ni Ricardo Rizani, doon na ba'y relihiyong makaluwas? Doon na. Katong gitukod si Ginoo na asa mabasa Santiago 1, versikulo 26-27. Balikta ni Brad Aling Bakal. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Ricardo Rizani, taga Emrojas, Trinidad, Bohol. Niya, si Brad Rodi Rakasa ni Senias, Brother Sok, nga doon na si follow-up pangutana nga na nimo. Palihog atong paminawon si Brother Rodi Rakasa o sa ka-humanist. Daghang salamat pag-usap Brother Aling Bacalso ug sa tanang ginato makaigsunan nga nagsunod din atong programa pahayagan sa kamatuoran labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Erwin Gokong, Winnie Miro ug ni Genesis Veronica Anmere Rakasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Arita sa kasulatan basok sa Mateo 7:12. Do for others what you want them to do for you. This is the meaning of the law of Moses and of the teachings of the prophets. Sa Binisaya pa, buhatan nga to sa uban, ang buot ninyo nga ilang buhaton nga naka ninyo. Mao kini ang kahulugan sa balaod ni Moses o sa pagtulon-ang sa mga propeta. Mateo 7:12. Klaro kayo nga buhata sa uban,
ang buot ninyo nga ilang buhaton nga naha kaninyo. Sa Habakuk 1:12 sa mga balita Biblia na kanayon, Lord, from the very beginning, you are my God, holy and eternal. Sabi ni Isaya, O Ginoo, balaan kong Diyos, dili ba ikaw diha ng daan sa pagsugod sa kapanahunan o wala kay katapusan? Unsa day ang original nga Diyos? Walay katapusan, walay sinugdan, walay katapusan. Ang original nga Diyos. Sa buhat 2:36, usa ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglan nga masayod kayo nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa cross, gihimo sa Dios nga Ginoo. Hinimo ra din si Kristo, lokal nga Dios. Lain tong original, lain ning lokal. Akong pangutana ani Bradsok, ngano nagbuhat pa maglaing Dios na may original nga Dios? Si Jehovah magkat si Yahweh. Paliw ko nagupatot. Patinaw ani Bradsok. Makatarunganon kayo ang pangutana ni Brad Rudy Racasa. Kay sa Salmos 90 versikulo 2, ikaw Diyos, wa kay sinugdanan, nagwa kay katapusan. Ikaw Diyos, labing makagagahom. Ora, ang Diyos nga makagagahom, ang Diyos nga diha ng daan o pa'y langit o yuta, way sinugdan o way katapusan. Muna yung Diyos. Ang Diyos way naghimo kaniya, kay way naguna pa kaniya. Ang Diyos way naghimo kaniya, kay way naguna pa kaniya. O nga naman nga si Jesus, gingod man, nga gihimo siya, nga Ginoo, o magluluwas. Hinimo lang. Nga sa ato pa si Kristo, dili ni matuod nga Diyos. Kaya matuod nga Diyos, dili hinimo, diha ng daan mo pang langit o yuta, pero kini si Jesus, hinimo lang, usa dili ni siya, matuod nga Diyos. Kaya hinimo mo lang. Kaya matuod nga Diyos, dili hinimo, mo'y maghihimo. Nindot ang pagutana. Nindot ang pagutana ni Brado de la Casa. Asa na to mabasa ang tubag niya na? Nasa Juan 10:30. San Juan Kapitulo 10, versikulo 30, mingon si Kristo, ako ug akong amahan usara. Sa San Juan 5:19-21 ningon si Jesus, ang tanan nga mahimo sa amahan, mahimo nako. Kung ang akong amahan makabanhaw og patay, ako maghatag og kinabuhing dayon sa buot akong hatagan. Kay walay dili mahimo sa anak. Ang anak makahimo bisag unsa. Kay ako nga akong amahan usara. Dios. Pero ang wa tingali masabti sa uban nga si Kristo nga Dios nagpakatao. Og siya pagkatao, hinimo siya gilalang sa Espiritu Santo diya sa tiyan ni Maria o gisulubag lawas. Unya ang Dios nga si Kristo gisulugan og lawas ug pagkatao ni Kristo siya Dios ug tao nga matuod. Og sa iyang pagkatao hinimo, pero ang iyang pagka-Dios dili hinimo. Uban samahan sa pay panahon, uban samahan sa panglangit ug yuta, diha na siya kauban samahan. Na sa Proverbio panultiyon 9:30, wa panglangit ug yuta, ako dito na kauban samahan nga magbubuhat. So, ang iyang pagkatao mo'y gipasabot nga hinimo, dili iyang pagka-Diyos. O sa paingon nga, si Kristo hinimo, tungod kay hinimo siyang pagkatao. Kay gigamit na pagkatao ni Kristo, mupaagas og dugo, ilansag sa krus, aron kita matubos niya. Pero sa iyang pagkatao, hinimo, dili iyang pagka-Diyos. Ang iyang pagka-Diyos, dili hinimo. Kay ningon si Kristo, wa paganing langit ug yuta, ako mauna, dito ko tupad sa akong amahan. Kauban nga magbubuhat sa langit ug sa yuta, dito na ko tupad sa amahan, wa pang langit ug yuta. Asa mabasa? Proverbio 8:30. So, di modo, klaro ang tubag. Ang pagkatao ni Kristo mo'y hinimo, apan ang iyang pagka-Diyos, dili hinimo, uban sa mahan, so ay pagkawalay sinugdan, pagkaway katapusan, way naghimo, kundili siya gikan sa mahan, sukat sa walay sinugdan o katapusan. Iyang pagkatao mo'y hinimo. Mao karang atong tubag sa may pangutana ni Brad Dory Lacasa, baliktad ni Brad Aling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Rudy Lacasa sa ka-humanist niya. Brother Sok, niya may atong amigo sab nga gustong mangutana
ato dahing dawaton si Brother Alan Tanggapan. Brother Alan. May gabi kayong tanan, labi kini sa akong kamiguhan diri, ug usab sa akong pamilya diha sa Mandawi nga ngalan ako si Jimmy, akong asawa mo din lantaw ani. Labi na ako magsuon, lantaw ang programa. So, may tawag kani sa gitawag nato distinguish ba? Kini gitawag nato kalag, espiritu, o sa English pa soul. Kung lain pang English po ang tawag itong spirit kapon po. Sa Tagalog pa, ako nang tawag na itong kaluluwa. Matod sa Biblia, Bransok, ato kani mabasa sa Mateo 10:28. Ayaw kamo kahadlok ni atong mapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Sa to pa, separate gid ang kalag dili kay ang lawas. O sa Episo 4:8, kada ingon ako sa kasulatan sa pagkayap niya dito sa kahitasan, nagdala siya daghang bihag. Unsa man klase bihag? Mao ang spirit. Karon kay naamay nasugat ko ng pagkay Bransok, matud pa nila nga ang kalag kuno mao kuno ang lawas. Kada igong tinaw na Bransok. Mga aksyon, may pagkutanan ni Brad Alan Tanggapan. Nga sa 1 Tesalonica 5:17, nagingon, nga ampingi kayo ninyo sa dakong pag-amping ang inyong lawas, ang inyong kalag, o ang inyong espiritu, ampingi ka na angtod sa pagbalik ni Kristo. Kung sa malantaw na to, nga ang tao, doon ay kalag, doon ay lawas, doon ay espiritu. Tulod ay kabahin ng tao. Tulod ba kabahin ng tao? Dili, duhara. Lawas o kalag. Kung natong basahon ang Ecclesiastes 12:7, Ecclesiastes 12:7 nag-ingon. Unsay kamatayon sa tao? Ini kamatay sa tao, ang iyang lawas, mubalik sa bug, balik sa yuta. Kay siya abog, mupauli sa bug. Pero ang iyang espiritu, mubalik sa Diyos. Naon sa man ang espiritu sa tao? Ang atong kalag, espiritu sa tao na. Kay doon na may mga kalag nga dili espiritu. Kalag sa tanom, kalag sa isda, kalag sa hayop, mananap. Doon na sila'y kalag. Kaya matod pa sa Biblia, ang dunay kinabuhi, dunay kalag. Ang tanong, dunay kinabuhi, dunay kalag. Ang isda, ang hayop, dunay kinabuhi, dunay kalag. Pero ang ilang kalag, dili espiritu. Ikamatay sa mga hayop, patay ang ilang, nawa ng ilang espiritu, nawa ng ilang kalag. Apan na sa tao, ang atong kalag kay espiritu, dili na mahanaw. Muna paingon ni Kristo sa diya sa krus, Father, in manos tuas comiendo spiritu mio. Diyos Kristo, amahan ko sa imo makamot, itugyan ko ang akong espiritu. O dayon nabugto iyang ginhawa, namatay. Unsay namatay? Ang iyang lawas. Pero unsay kaimtang siyang espiritu, wala mamatay. Asa mabasa? 1 Pedro 3:18. Nga si Kristo namatay, siyang tawhanon nga kinaiya, pero sa iyang espiritu, wala mamatay. Mosat, ang atong lawas, mubalik sa yuta, may mong abog. Pero ang atong kalag kay espiritu mo na, dili na mamatay. Asa ni pa daw? Nasa 2 Corinto 5, versikulo 8 hanggang 10. 2 Corinto, kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 10. Nga atong espiritu, nga atong kalag, hukman dayon. O kung ang atong kinabuhi din ipasiyuta, nagpuyo si kabuutan o kamatarong, ang atong kalag, ang atong espiritu, dili yun na mamatay, padung na sa langit. Pero ang atong espiritu, kung sa dinipas kalibutan, nagpuyo ta sa pagpakasa, ang atong kalag o espiritu, itambog sa impyerno. So, dili dahil mo, ang atong kalag o espiritu, dili mamatay. Kaya espiritu mo na, di man mamatay ang espiritu. Pero sa libro sa Ezekiel 18:20, ang kalag sa makasasala mamatay.
ang kalag sa makasasala mamatay. Unsa nang matangas kamatayon sa makasasala? Pinadayag 21:14. Ngang kalag sa makasasala, itambog siya uban sa Hades, o dito mag-anto siya sa impyerno kasakit nga walay katapusan. So, mo na nagatan sa kalag, espiritu sa makasasala, kung mamatay, moadto sa impyerno, mag-anto sa walay katapusan, kay dili man mamatay ang espiritu. Usa, ang pagutana, unsa may husto, kadtong ingon sa 1 Tesalonica 5, nga ang pingi, ikaw tao, ang pingi imong lawas, imong kalag ug espiritu hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Tulo may kisgutan, lawas, kalag ug espiritu. So, tulo di kabahin ng tao, dili duha ra kabahin ng tao, lawas ug kalag. Ug kana atong kalag espiritu. Ug kanang espiritu ng kisgutan mao na nga atong inganlan o kanang inganlan na siya sa Biblia o diwa. Kada ba tao nga bisag daog-daogon, di gyud mo ngitag away, mingon ta nga ang espiritu ning tawhana lon-lon buutan. Ang diwa ning tawhana naay basketball ko. Oh, tanaw ta. Kagamay na tawhana, may kay basa, may kay mo siya. Bisag duha pa mo guard, makasiyat lagi po. Mingon ta, mayo kay espiritu ning tawhana. Bot sabot ang diwa niya, the fighting spirit. Muna kanang kalag, lawas, espiritu, kanang atong kalag espiritu na. Kanang ikatong isgutan ng espiritu, mo nga nagdiwa. Nganda na to. Tagsaon nga kalagsik sa panumduman o kinabuhi niya. Mo ng fighting spirit. Pero dili na ikatong bahin sa tao. Duha ra kabahin ng tao. Lawas o kalag. Mo na atong tubag sa may pangutana ni Brad Alan. Tanggapan, balikta ni Brad Aling Bagalsa. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Alan Tanggapan sa taga Mandawi. Niya diya mas kilid, Brother Sok, balik ng kuno siya si Brother Ricardo Rezani na taga Bohol. Salamat pag-usap, Brad Sok, may gabi o diri sa plaza. Diri gyapon ko sa Biblia, Brad Sok, sa Juan 20:17. O niya gingnan siya ni Jesus, ayaw ni ako gikapa kay wala pa ako may balik sa amahan. Ato ay noon akong gigsunan og sipindi. Nga moadto ako sa akong amahan, sa inyong amahan, sa akong Dios o sa inyong Dios. Nga nay lain tinuhan, Brad, so kaning mga iglesia ng Kristo niingon man jud sila na dili jud kuno Dios si Kristo kay moadto man kuno sa siyang Dios kuno o sa iyang amahan. Palihog ko ng patinaw, Brad, so unsay katinuod ning giingon sa mga iglesia ng Kristo. Pagkapanahon na ni Kristo, dito sa tanaman, sa saka dapit, dito sa Jerusalem, dito ilubong nga itong Ginoo. Nabanaw siya. Muna sa mong kadlaon, tunay ni sayo pagmata. Nga nahadlok siya, nga ang lawas ni Kristo nga namatay. Buhaton o mga pagpasipala sa mga kaaway. Kusa niya to siya. Pero pagkato niya, ibuong siya kay naligid naman ang bato. Nga gitapon sa lubnganan ni Jesus. Kunya, pagkakita ni Jesus sa babae, si Maria Magdalena, di, hangop, buot siya mo gakos sa itong Ginoo. Si kalipay ba, nabuhi di ay. Kung siya may pong ni Jesus, Nole, mi tangere, touch me not. Kaya wala pa kong makasaka sa akong amahan. Inyong amahan o akong amahan. Nole, mit tangere, touch me not. Kaya doon na diyan ay kahulugan ng kanabang sa mga Hudiyo ba? Nga kung doon ay mo panaw, departure, doon na say laing gakos. Ngayon na nga, mubiya na ang sa katao nga tipik sa itong kinabuhi. O niyang maabot sa siya, naa sa laing klase sa gakos. Nga mo ng paghangop, welcoming. Mo na si Maria Magdalena, ang iyang pagkakos, welcoming Christ. Nga sa ito pa, dito nagikan si Kristus langit. Mo nang nabalibat si Jesus, ayaw ko kikapa ni anak. Kaya ko magkukasaka sa langit. Pero, si Tomas nga, maduwa-duwaon,
nga nangante siya, dili gyud ko muto. Kanang atong magtutudlo, atong labaw nga mo si Jesus, nga matud pa niyo buhi, di ko muto. Gawas kon makita nako siya, gawas kon mahikapan ako ang uwat siyang kamot, o hikapan ako ang uwat siyang kilid, ana pa ko muto. Kunya, Domingo mo to, yabot si Jesus, o ningon din si Jesus kang Tomas nga madoa-doa. Tomas, ituyod ka na imong kamot, ika pa ang uwat sa kumpar, ika pa ang uwat sa kong kilid. O ningon din si Tomas, Ginoo ko, Diyos ko, sa tumabituon na siya. Ningon si Jesus, Tomas, bulahan ka, kaya nakakita ka na kung bituo ka, pero mas bulahan katungwa makakita ka na ko apa nagatuo. Ipahikap ni Jesus ang iyang kamot, iyang lawas, aron pagwagtang sa pagduda ni Tomas. Pero kang Maria Magdalena, lahi mo to, na mo to'y embrace welcoming. Paghangop nga agig pag-angop sa niabot lagi kaspanaw. Muna, ibadog si Jesus, ayaw ko hikapan ni Ana. Kaya ba po ko kasakas lang. Sa muna ang kahulugan. Why that Christ prohibited Mary Magdalene to touch him? Why Thomas, Jesus allowed that Thomas will touch the mark of his kilid side and also his hand. Muna ang kahulugan. Kang Maria Magdalena kay hanguptos pag-abot o pag-usakar din at langit. Pero kang Tomas, matahapon, gustos Ginoo nga wag tangon iyang kata. Kaya dili kumutuo nga si Jesus, nabanhaw, gawas kung mahikap nako ang uwat siyang kamot, o uwat siyang kilid. Muna gipahikap siya, ang mahanaw iyang pagkamadua-dua. Muna itong tubag sa pangutana ni Ricardo Rizani, kanya balik na ni Brad Aling Bagang. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya man si Brother Rudy Rakasa, daghan kanig mga pangutana, ato din ning entertainon, sa kayo man si Brother Rudy Rakasa. Salamat pag-usab Brother Aling Bacalso o sa tanan nato mga kaigsunan nga nagpaminaw karon, labi na gyud sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Dila ni Pipi Ramirez, Roberto Bacole, o ni Ray Restauro, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon basok aritas sa kasulatan Lucas 16:17. But it is easier for heaven and earth to disappear than for the smallest detail of the law to be done away with. Sa Binisaya pa, apan mas masayon pang mahalaw ang langit ug ang yuta kaysa pabwagtang bisan sa labing jutay nga bahin sa balaod. Klaro kayo, mas maayo pa nga mahalaw ang langit ug ang yuta kaysa mawagtang bisan ang labing jutay nga bahin sa balaod. Lucas 16:17. Sa Juan 8:44, sa may balita Biblia na kanayon, when Satan tell a lie, he is only doing what is natural to him because he is a liar and the father of all lies. Sa Binisaya, kung mamakak si Satanas, natural lama kana kaniya. Kay bakakon man siya, ug amahan sa tanang bakak. Unsa din ni Satanas? Amahan sa tanang bakak, bakakon ni. Kada sulti ani bakak. Pero nahibuong ko, bradsot, niingon man siya. Santiago 2:19. Nagatuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuog usa ka Dios ug nagkurog sa kahatlok. Akong pangutana ani bradsot, bakakon man kay ningawa. Bakak man niya gisulti bradsot nga usaray Dios. Paliw ko na ko patin bradsot. Salamat kay Brad Rudy sa imong matulunanon o puno sa tanghaga nga pangutana. Kay matud pa nga sa San Juan 8:44 nga ang yawa bakakon gayud. Oy amahan sa tanang bakak. Amahan sa tanang kadautan. Pero sa Santiago 2:19 ningon si Satanas, aron mo mahibaw, ako nagatuo sa ka Dios, o sa akong pagtuo nagakurug pagyud ako sa lisang o kahadlo kaniya. O sa gisulti ni Satanas, nagatuo siya nga usara ang Dios,
So, pangutana, bakakon magana siya. Bakak bang isulti ni Satanas? Bakak bang isulti ni Satanas? Nga nagatuo ako so sa ka-Diyos? Nga, bakakon man na siya. Pero, ang atong tinuhuan nga Katoliko, ayaw biya kalimti, nag-ingon ta nga, there is only one God. But there are three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. One being God, but three in divine person. Doktrina man na sa atong simbahang Katoliko. Nga dunay tulo ka persona, nga langit nun o Diyos nun, divine person. Ang Amahan si Yahweh, ang Anak si Jesus, ang Espiritu Santo. Tulo ka persona. Pero ningon ta nga kining tulo ka persona, usara ang iyang pagkadyo. Sama nga, so sa kalamisa, utangan na tulo ka baso, sudlan na tubig, pila ka baso ito nakita? Tulo. Pero pila ka tubig ang sud sa tulo ka baso, usara. Mo nang itudlo sa Iglesia Katolika. Tulo ka persona, pero usara ang Diyos. Usara ang kiniyas pagka-Diyos. Ya, nakatsamba mo si Satanas. Ningon mo siya. Nagatuo ko sa ka-Diyos. Nagkurog pagani ko. Usa, ang pagkutanan na to, kay si Satanas, makakon makani. Usa, namakak ba si Satanas? Di makakon man eh. Yan ingon man ang simbahang Katoliko, usara ang Diyos. Yan ingon man sa Satanas, ako nagtuo, usara ang Diyos. So, namakak ni si Satanas, uwa. Oh. Muna yung pagkutanan na Rudy nga, matuyok sa atong kalimutaw ba? Kung siya kayo tinuod eh. Satanas namakak ba? Uwa. Ang kahimtang ni Satanas nga nag-ingon nga nagatuo siya mo na dihay bakak. Yaw mo na siya matuo. Kaya nagtuo nasa Juan 14:12 kadtong nagatuo nagatuman sa akong kabubuton. Kadtong nagatuo nagatuman sa akong sugo. Pero Satanas mingon, nagatuo ako kanimo Dios, nagatuo ako, pero dili ko mutuman nimo. Mo na bakak. Ang bakak Satanas nga sayop ang iyang pagpatuon o pagtuo nga wa mahitukma sa pagtuo nga tinuod. Kay tinuod nga nagatuo sa Juan 14 versikulo 2 nga sa Juan 4 versikulo 12. Nangingon nga tinuod nga nagatuo magabuhat sa akong gisugo. Si Satanas wa man magbuhat, so bakit na iyang pagtuo. Ora nga murag maingon ta malibog sa tas pangutanan ni Brad Rudy. Pero naa di ay ang kinganlan nato enlightenment regarding him. Ang iyang pagtuo, dili tinuod. Kaya tinuod na katuo, magabuhat yun. Asa mabasa, sa Santiago 2, 13-14. Maluwas bang tao sa pagtuo lamang, dili kayo. Kinanglan ang pagtuo nga tinuod nga pagtuo, magatuman usap sa kabubuton, suko sa Ginoo. Mga Satanas, way tinuod nga pagtuo, kaya di man mutuman. Sukol menos Ginoo. Muna itong tubag sa nindot o may pangutanan ni Brad Rudy Racasa, balik sa ni Brad Aling Bakal. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutanan ni Brother Rudy Racasa. Nya, sa dili pa ato sa grade atong mga kaupang lay minister diha sa St. Joseph Parish, Tapunok, si Brad Cherry Abakaan, Brad Sammy Dilbo, si Brother Dudong Diparini, si Brother Rolls Adlawan, si Brother Nelson Largo. Maayong gabi sa itong mga kaubang lay minister nga kanunay nagsunod si Brother Anthony Paul Ruiz na sa ka-altar boy nga kanunay nagsunod sa itong programa ang payagan sa kamaturan si Nelpa Bacos o Heraclio o si Romulo Cabellion. Maayong gabi tatanan. Nya Brother Sok niya man mubalik magpangutana sa kabatanon niya sa Minister kauban nato siya si Brother Earl Lawrence Nalsaro atong dawaton si Brother Lawrence Nalsaro. Mayong gabi pag-usap ni mga Bradsok o ako ay great ang paubanan sa safety Liloan silang Brad Tony Canillas, Glenn Kimut, Duming Dilatore ug uban pa. Ya, ako sa i-greet ang
lulog lulang ato sa Davao de Oro. Nya ako pangutana Bradsok, last na ni Bradsok ba? Nato yung nangutana ganina Bradsok na unsaon kuno nato pagmamatuod man si Kristo Dios. Nya sa ang katapusan ng pangutana Bradsok, kini mga katalagman nga nitapo karon Bradsok, dili ba ganit tungudan ng mga panudlo nga sayo Bradsok sama ng nanudlo ug ang Dios namatay literal. Mara na Bradsok ug daghang salamat. Ay katalagman nga nitapo mas linog bagyo, di ba ni bunga sa mga panudlo nga sayo. Sa dili pa ni bunga sa panudlo nga sayo. Sama sa gatay literal. Salamat kay Dong Earl Lawrence Nelsaro nga ang unang pangutana kining ikaduha man di pangutana dong kining mo nga kining makatalagman bung nga banis mga sayop nga pagpanudlo. Ito primero ni mo. Unsaon na to pagpamatuod nga si Kristo ang Dios? Action follows nature. Sa naka philosophical parlance, action follows nature. Nga mailhan nimo ang kinaiya sa saka pagkamao nga buhi. Mailhan nimo usa ka kinabuhi, usa ka kahimtang sa pagkamao nga dunay kinabuhi. Mailhan nimo unsa siya. Palitan, kung makita nimo ang mga mananap nga maglangoy-langoy ilawom siyuta, mayingon kita nga ang kinaiya niya ng mananapa may pagkaisda. Alaman, kay mga isda, ano yung pagkalangoy sa ilawom sa tubig. So, ang iyang kinaiya na ilan na to tungod siyang buhat. Usa maning mananapa nga nilupad na nagkapakapa ba? Pagka nalupad, so doon na siya kinaiya sa pagkalanggam. Kaya nakalupad man. Kaya naihibaw na itong mananapo hayop nga mulupad. Langgaman. So marang action follows nature. Pinasya na ang lihok sa kapagkamao magtugan unsa ang iyang kinaiya. Naibawatan ka to isda tungod sa iyang lihok nga makalangoy sa ilawom sa tubig. Naibawatan ka to langgam kaya nakalupad. Natos kawanangan, may kahimtang sa kinaiya sa pagkalanggam. Nganong hibaw kita nga si Jesus, Diyos, tungod sa buhat niya nga dili mahimo sa tao. Pagpadlong sa bagyo, doon na ba'y tao magkapadlong sa bagyo? Paglakaw sa dagat, doon na ba'y tao magkalakaw sa dagat? Kunya, ang bakul diha-diha, gipalakaw. Doon na ba'y tao, doon na ba'y doktor nga diha-diha, way dapat stambal, balakton dayon ang bakul. O niya, usa ka patay sa naim, batanon. Gingnan ni Jesus ang inahan. Ayaw na paghilak. Buhi ng imong anak. Gihikap niya ang batanon nga gihaya, ni kalit pagtindog na buhi. Ya, si Lazaro nga patay na upat ka adlaw. Gibuhi niya. Dili man ni mabuhat sa tao. Buhat rin sa Diyos. Usang buhat ni Kristo nga dili buhat sa tao, nagtugaan unsa siya. Kaya kanang iyang gibuhat, buhat na sa Diyos. Nasa Deuteronomio 32:9, ako rang makabuhig patay. Ako rasad ang makabuhi o ako rasad makakuha sa kinabuhi sa kapagkamao. Muna ang lihok ni Kristo, ang buhat ni Kristo, nagtugaan nun sa siya. Dili siya tao pareha nato. Maglakaw sa dagat. Mo ayog sa lahon. 20 ka sa lahon. 10 ka sa lahon karon. Yayo ni Jesus na hinlo. Usaray ni balik nagpasalamat. So mga buhat ka na nga dili mahimos tao. So doon na siya buhat nga nagtugan nga dili siya tao lang. Kundi Diyos. Muna diha ta makaibaw nga siya Diyos. Kay dunay nahimo niya, dunay buhat niya. Action follows nature. What sabot ang buhat, ang lihok sa pagkamao, nagtugan unsa siya. Muna, nasa tas Biblia nga si Kristo dili bakakon. Pedro 2:22. Si Kristo dili bakakon. Lon tinuod ang iyang gisulti kanato. Kaya dili siya bakakon. Niya, unsay pong ni Kristo. Naas pinadayag 6. Pinadayag 21, 6:7. Ako nga Alpha Omega, matod pa ni Kristo. O matod pa niya, ako Diyos.
O, di man mamakak si Kristo. Nagtugaan siya, ako Diyos. Ug kadtong akong hatagan og ganti, kadtong taong mananaog sa pagsulay, hatagan akong tubig sa kinabuhi, ug siya mahimong akong anak, niya misulti si Kristo, ako maong Diyos. Asa mabasa, pinadayag 21, versikulo 6-7. Si Kristo mismo, nga dili mamakat, nagtugaan nga siya, Diyos. Ingon siya, ako nga akong umahan, usara man ang pagka-Diyos. Usa, Diyos si Kristo, usara samahan. Muna, nangutan nata, sa unsang pagkaagi, nga nahibalo kita, nga si Kristo Diyos, tungod siyang buhay. Tungod sa, yan na natong, philosophical parlance. Action follows nature. Nga buhat sa kapagkamao, mailhan nimo unsa siya. Siya naglakaw sa dagat, padlong sa bagyo, makabuhig patay, makahindog sa lihon, na kanang buhata, dili na mahimo sa tao, mahimo lang na sa Diyos. O kay gibuhat na ni Kristo, siya nagpaila nga siya Diyos. O na atong tubag sa pangutana, giun sa nato pagila nga si Kristo Diyos. Action follows nature. O ya, mga igsoon, ang kaduha nga pangutana ni Earl, kining makatalagban karon bunga ba ni sa pagpanudlo nga ingon nato, nag-ingon nga ang Diyos mamatay kana magunan sa 1:34 nga ang Kristo walay kamatayon, ang Kristo dili mamatay. So kuno nag-ingon nga ang Kristo namatay gyud iyang pagka-Diyos, mao ba ni gaabot ni katalagban? Dili lang kay kanara. Daghan ang mga kasalanan, mga lalaki, mga binyo gibiyan niya pamilya nangitag patanon niya ang iyang mga anak o asawa wa niya gastuhi apit na mamatay, siya naghukay-hukay sa yawanon nga kalipay. So daghan pa mga pagpanulis, mga pagpatay tao kini mo ni nakaingon sa Jeremias 29:15. Nga nagkahingapin na ang kasalanan sa mga tao. Naghingapin na usad pada ako ang katalagban kanila. Gubat, linog, baha, bagyo. Niabot ni dili tungod kay Ginoo gusto nga mabuti nato apan ang atong sala, atong kadautan nangayo niini usa kinahanglan ta magpag-us kinabuhi, magpugong pagpagasa, magbinutan ampo kanunay simbasad matag Domingo aron nga maluwas ang atong gipuy-an kalibutan nato nga dili na duaon sa makalilisang katalagman sama sa lin. Pasalamat sa DYRF, DYHP, Radyo Puwersa. Sorry ha, kay sister decision na natong DYRF. Pero diya kita, DYHP, RMN Tatak Cebu. Salamat ni Atty. Rafael Fernandez Manyok, akong parintis suod kayo. Unya, salamat sa naminaw ka na to. Salamat kayo. Unya, atong paibao, nga ang taga-Talisay, mapasalamat. Talisay nun, mapasalamat. Kay sa Talisay, grabe kayo. Grabe kayo mga buhat sa kaluoy. Doon ay ospital. Way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. Doon ay eskwelahan. Way bayad, way tuition fee. Pili na ka unsa ang kurso nga ilang gitanyag, makalapos na ka, makadawat ka og diploma, wa gyud kay bayad. Unya doon ay aksyon agad ang mayor nga naa gyud sa ospital. Team na sa mga lalaking babae nga kung doon ay magpalista dito, magpa-check up nga inahan, na masakiton nga anak. Niya manaog, nagdaan nagpapil, dili man natambal ang papil, resita man na. Sa una, sa aksyon agad ni Mayor Samsa, paliton ang tambal ihatag sa ginikanan ngadto sa dapat sa iyang anak-anakan. Uban pa. Kunya, kung doon ay mga dagkong catastrophe, sama niya itong miyaging mga bulan, 34 kabalay sa poblasyon na sunog. Pila lang ka bulan, ipango na ang ilang balay na bato. Ya, pag sunog, ya, sa tabunog, mga 22 kabalay nga sunog, danghatag pilang adlaw, palag simana, ipango na ang ilang balay. Itabangan ni Mayor Samsam, kuyog usap sa mga mga kamiguhan sa kauluhan. Itabangan sila. Daghan kay mga buhat sa kaluoy nga gitanyag ni Mayor Samsam. Doon ay scholars, mga batanon nga arang-arang pangisip, mga 69. Ya, dili lang anak mo eskwela sa Talisay ng Waybayan. Bisag asang eskwelahan na.
Gipaira na ang ilang tuition. Tungod kay scholar sila. Daghan nga buhat sa kaluoy. Daghan mga buhat na tungod sa gugma. Tungod sa kayuhan. Ugalang sa kayuhan sa mga tao. Usan ko salamat si Mayor Samsam nga nasa authority isip sa ka-elected man, elected for the mayorship. Usan nakatabang siya, kuyog siyang kapikas. Ria Golias, Congresswoman sa First District, mga councilors, Vice Mayor, di abag kaniya. Usa daigo na to ang mga pagpasalamat sa Talisaynon tungod sa mga buhat sa kaluoy o 20 ka nakalaing awards. Doon ay awards from Asian countries. Nitagad siyang award. The highest award of the local government, highest award of the national government, nadawat ni Mayor ang mga awards. Tungod siyang buhat sa kaluoy, buhat sa gugma, pagtabang sa makabot. Mauna ang mga Talisaynon nagpasalamat. Kini inyong igala, igsoon, Brad Sok Fernandez, Brad Laling Bakaso, uban ni Lawrence Nalsaro, kuyog na ito karong gabi na salamat sa iyong pagtambong ka na ito katong naminaw sa lalaki mga dapit nga naminaw ka na ito. Salamat. O balik ta sa studio to dito si Nestor Omesilia atong atong engineer nga nagpahigayon nga madumog atong sipya. Salamat ang Diyos magkapanalangin ka. Balik ta sa studio sa DYHP RMN Tatak, Cebu. Salamat po. Kanato si Julius Kapatulan.